Sabi ko sa kanya, syempre naman, ba't ka mahihiya? Mula ngayong hiya-hiya sa panahon ngayon. At shoutout sa inyo mga chikiding, ingat kayo sa paglalakad dahil maraming ahas sa bundok. At ayun, nakarating na nga po pala kami dito sa kamag-anak na sinasabi ni Tio Maning. At pagkatapos dyan, pinapunta kami doon sa kanilang bahay para daw kami ay magkakita. Siyempre naman, kukuha ko dyan ng mais. Nagugutom ako yan. At yung mais nga pala inilapit ko na sa akin dahil masarap-sarap ang itong mais na to dahil maligat. Medyo malagkit-lagkit. Ito naman din yung kasarapan sa bundok. Ito ang hinahanap ko na mais nung ako'y nagpunta sa Changi. Pero wala akong pambili. Titingin lang ako. Na nga, habang nakain kami dito ay nagkikwento-kwento na nga ang mga magkamag-anak at dahil nga hindi daw na nila alam kung sino-sino ang magkamag-anak sa kanila. Kung sila dito ay nagkikwentuhan, kami naman dito ni Pinsan Renz ay busy sa pagngasab ng mais na ito dahil napakasarap. Siguro mauubos ko to dahil first time ko makatikim ng ganito kasarap. Wow, ubos talaga yan. At habang nga pala dito kami nakain ni Pinsan Renz ay siya ay nag-iisip at tinuturo niya dito yung mga manok at kukuha daw siya dito maya maya ng isa bago kami umalis. Ayan, tumayo na at titingnan daw niya yung isa kung talagang malahi at kanyang bibilihin. Pero kunwari lang yung bibilihin pero hindi naman niya bibilin yan. Ang nakapili na nga pala dyan si parang Renz ay agad na siyang umupo at dire-diretso ulit sa pagnasab kami. At pagkatapos nga po pala nito ay pupunta kami dun sa kubo dahil nga po pala ay busy sa pagkikwentuhan ng magkakamag-anak. Yan nga po pala si Tio Maning. Nagulat siya nung nakita niya yung cellphone at kaya naman dyan ay siya ay tumalikod na. At yun, nang maubos ko na dito ang isa kong kinakain na mais ay pinatong ko na yan dyan at naghihintay lang ako ng pagkakataon dito para kumuha uli. Siyempre naman mahihayin muna tayo. At yun, nag-aantay nga pala ako dito ng pagkakataon bago kumuha. At yun, ang tumalikod na nga pala sa Tio ay kumuha ako at biglang harap. Yan, medyo nahihiya nga po pala ako pero hindi ko na pinalata dahil nga ay sabi ko kay parang masarap ito. At lumipat na nga po pala kami dito sa may kubo para hindi naman nakakahiya magkape at kumain ng mais at para naman hindi kami masyadong mahiya dito at papili-pili na rin dyan ng manok. Pinsan nga si Redin, akala makakakuha ng manok. Nung nagkikwentuhan nga po pala kami dito mga pinsan ay inakit ko na sila dito sa busay para naman kami ay makauwi ng maaga at dahil si Tio naman ay magpapaiwan. At yun, nang makarating na po pala kami dito sa Magallanes Falls ay medyo hindi na po siya dahil po yung tubig niya po ay wala dahil tuyot na po yung kanyang falls ay hindi na masyadong pumapatak ang mga tubig dahil nga po ay tag-init na. Pero pag umulan po, sure ball na naman po na sobrang ganda ng Magallanes Falls dahil isa ito sa pinakamaganda sa Ginyangan. Yan, napakaraming isda nga po pala dyan. Hindi nga po pala kami dyan naligo dahil po nainitan po kami at sumagit lang naman po kami dito para lang po makita ng aking pinsan. At yan, nang makaahon na kami dyan sa falls ay dito kami tambay muna sa paharang ng Magallanes. Yan, dito lang yan sa may Magallanes. Puro tanim na nga po pala siya ngayon ng mga mais. Yan. Medyo po nag-iba-iba siya nung unang punta ko po kasi nung unang punta namin wala po ditong nakatanim na mga maisan. Ayan po, tulad po niyan ay nung pumunta po kami dyan ay wala po dyan nakatanim na miski isang mga mais. At ngayon po ay sobrang dami pong mais. Halos lahat po ng palibot ay puro maisan. Pero napakaganda pa rin po ng tanawin dito. Tingnan nyo po kung gaano kaganda ang tanawin dito sa Magallanes. Wala pong pagsisisi sa pagpunta dito dahil sulit na sulit po ang pagpunta ko dito sa Magallanes dahil isa po ito sa magandang tanawin sa Ginyangan.